inyo. Ngayon ay tititig tayo sa pangalawang pagkakataon sa ating kapatid na Muslim na si Rashid Indasan. Ngayon po, i-represent ko is not my own opinion. This is the opinion of the apostles na inutusan ni Kristo magsulat sa 14:37 ng unang Korinto. Ganito po ang ating mababasa. Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, sabi ay alalahanin niyang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ibig sabihin, utos ng Panginoon. Sino yung Panginoon? Maganda, pabasahin natin si James sa 3:15 ng unang Pedro. Sige, ito po ay unang Pedro 3:15. Basahin po natin, At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung wala kayong hinahangad, kundi pawang kabutihan? Ito ba? 3:15, unang Pedro. Ito nga, unang Pedro 3:15. Sige, basahin natin, kasunod. 15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Ayun, malinaw na malinaw. Sino yung Panginoon na siyang nag-uutos magsulat sa mga apostoles? Si Kristo. Tanong, sa papaanong paraan nakapagsulat si Apostol Pablo? At sa papaanong paraan siya nakapagturo sa mga alagad? Kaya lang ka namang turo ito ni Karashid. Siyempre, basahin natin. Sa 1:12 ng Galacia, ganito po ang ating mababasa. Ang sabi, sapagkat di ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin. Ibig sabihin, yung isinulat pala ni Apostol Pablo, yung gisulti pala ni Apostol Pablo, hindi niya pala tinanggap sa tao. Kanino niya tinanggap? Kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesus Kristo. Hindi pala tao ano si Hesus Kristo? Basahin natin, kapatid na James, sa 20:28. Letra por letra po ito, ng 1. 20:28 ng 1. Yan, hintayin natin. Ano sabi sa 20:28 ng 1? 20:28 ng Juan, ito ang mababasa natin. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yun namang pali. Ibig sabihin, hindi nga tinanggap ni Apostol Pablo sa tao, kundi kay Kristo. Na anong sabi? Na siya ang Panginoon at siya rin ang Diyos. Pagka ito, Karashid, gibain mo yan, Karashid. Letra por letra yan, Karashid. Bakit? 5:20 ng unang 1. Letra por letra po ito, Anong sabi sa 5:20 ng unang 1? Unang Juan 5:20, sabi dito sa Tagalog version, at nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo na sa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen! Amen! Letra por letra, Karashid. Ito ang tunay na Diyos. Kung ang matinutukoy dyan, dapat doon. Ito yung narito Sino yun? Sa 20:28 ng 1, yung Panginoon at Diyos na nagturo kay Apostol Pablo. Na ayon kay Apostol Pablo, yung kanyang itinuro, yung kanyang ipinangaral sa 1:12 ng Galacia, hindi niya tinanggap sa tao, kundi tinanggap sa pamamagitan ni Jesu Kristo o ng atong Ginoong Jesu Kristo, na ayon sa 5:20 ng unang 1, na gaya ng binasa ni kapatid na James, at sa 20:28 ng 1, siya ang Panginoon at Diyos. Amen? Amen. Nabasa ba? Letra po letra po yan, Karashid. Paano po ito lulusutan? Patay tayo niyan. letra po ito, Karashid. Ano pa? Babasahin natin ang 2:13 ng Tito. Letra po ito, hindi po ito opinion ko, Anong sabi? Basa ka pa nila, James. 2:13 ng Tito, sinasabi ng banal na kasulatan, habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan,
Ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yun eh, may magbabalik. Amen? Sino yung magbabalik? Ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Karasin. Kaya repent to Christ, karasin iglasan. Tanggapin mo na ang ating Panginoong Jesucristo na si tunay na Diyos na naparito. Hindi. Sinabi ng mga apostoles yun. E sasabihin niya, meron ka ba ikang mababasa? Sinabi ni Kristo? Aba, letra por letra pa karasin. O basahin po natin sa 1. Dito sa Aramaic, transliterated. Ito, meron akong salin dito, kapatid ko James. Maaari basahin natin, letra por letra po ito, karasin ha? Ano po ang ating mababasa? Ating basahin. Dito sa Aramaic, sa bisita. Ayan. Dito, ganito po ang ating mababasa. Dito sa the original Aramaic New Testament in plain English. Anong sabi? Dito sa John 13 o 5:20 ng unang ano sabi? Si Kristo mismo nagsalita. But Yeshua said to them, I am the living God, do not be afraid. I am the living God. Galing mismo sa babak ng atong Ginoong Jesucristo. Galing mismo sa bibig ng mga apostoles. So, paano mo ngayon gigibain niya karasin? Paano mo ngayon tututulan po yan karasin? Letra por letra na. Total, I am under cross-examination. Ibain niyo po yung mga talata at haligi ng elementary school na ipinresenta ko ngayon sa diskusyon na ito. Amen? Amen. O kaya letra por letra. Hindi yung letra por letra. Nabasa pa, napatotohanan pa. Katunayan, nasa aming prayer dito sa Catholic Handbook of Deliverance kay Father Sikia, anong sabi? Sa page 81, in the name of Jesus of Nazareth, John was his tremendous power as God. Amen? Diyos ba? Paano to karasin? Sinabi ni Kristo, nasa Peshitta transliterated in New Testament. Sinabi ng mga apostoles na siya'y Diyos. Sino pang gusto magsabi para maniwala ka dito, karasin? Hindi ko naman pinipilit na maniwala ka, pero sana karasin, maniwala ka. Na ano? 5:20 ng unang 1, kapatid na James, basahin ulit natin. Unang 1, 5:20. Narito po. At nalalaman natin naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ngayon, basa pa tayong isang talata. Sa 8:58 ng 1 sa the Holy Peshitta Bible Transliterated. Yeshua said, or Christ said to them, timeless truth, I speak to you. Before Abraham I exist because I am the living God. Hindi naman dead God. I am the living God. Amen? God is good? Talaga, hindi naman masama ang Diyos natin sapagkat siya mabuti. Siya ang hihintayin natin na siya ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito ko na tinatapos ang aking stand, Mr. Moderator. Total, ikaw po ang papagitna dito. At tingnan po natin, mag-cross po tayo ni kapatid na Indasan. 21 minutes. Okay na, wait na natin. Okay, wait na. Magtatanong po ang karasit sa inyo kapag ganyan. Para mas maging malinaw, pakibukas ka. Saan ba sa'yo? Okay lang bro, pabukas ko to. Wala pa yan. Ba't wala na naman? Question? 10 minutes yan, di ba? Nadine, may timer ba? Meron si Timer po siya. Hindi, yung sa question. 10 minutes. 10 minutes running time. 10 minutes. Sandali lang, sandali lang. Pinakuha din ako kay brother, kay Alapin. Ano yan?
Bismillah. Okay na rin? Touch, hindi ko signal yung touch eh. Kailangan ko ito. O sige, balik. Ay, may bukas ko nila pag naibuksan na. Dapat kanina nakabukas ka na. Kanina nakabukas ka. Kaya ako na touch eh. Dito ka makalis na. Yan, sasama. Kailangan na kayo rin. Kanina nakabukas na, di ba? Oo, touch eh. Para maganda yung presentation natin. Ba't nawala na naman? Okay, di balik, simulan na ako. Okay. Pero okay lang, tingin mo sa madali pa ang presentation na kasi nandun yung presentation ko eh. Ano kayo? Ayan na. Bukas mo yun, no? Yung cross-section rebuttal. Walang battery. Cross-signal. Hello. At walang mic to. Hello. Hello. Ha? Wala? Hello. Yan. Hello. Okay. Sige, 10 minutes running time, no? Okay, no. Unahin ko muna yung madalas kong basahin, Jared. Yung unang Juan 5:20. Kung totoo na kumusip ka na ang tunay na Diyos doon, pamilyar ka ba sa isang libro ng Katoliko na ang sabi ni Raymond Brown, isa pong Bible scholar na Katoliko, sa page 177, ito po, passages where the use of the title God for Jesus is to abuse. Mga simpi kung saan ang paggamit ng titulong Diyos para kay Jesus ay kahina-hinala. Sabi niya, yan, ito po. See? So, at dito rin po sa Greek grammar ni Daniel Wallace, malinaw po na sinasabi dito na maraming Bible scholar na yung tunay na Diyos, Alitinos Theos, doon sa unang 1:5:20, mas majority, ang tinutukoy doon ay ang Ama. Pamilyar ka ba rito, Janet? Libro ng Katoliko. Familiar ako dito, Karasin. Sa Catechism of the Catholic Church, ang sabi, sa page 225.4, Father is God and the Son is God. Gaya ng binasa ko kanina, sa dito I have 1 minute to answer. Nasa 5:20 ng unang Juan, na siya'y naparito at tinawag na tunay na Diyos na referado sa ating Panginoon Kristo. Yan po ang iba ninyo, Karasin. Ito. Ito po, iba Binasa ninyo. ng katigisip. Yung kanina binasa ko, tama? Ito. Anong number yun? Dito sa 25:4. Saan po nakalagay ito? Pakibasa ko. Ito nakalagay. The Father is God, the Son is God. Ano po yung patayin? Batayan, ito mismo bro. Sa ministering na simbahan. Next Hindi po, question. hindi po. Nakalagay po ba yung unang 5? Kasi tanong natin, unang 5:20. Hindi ko po tinatanong kung ano yung train na Katoliko. Moderator. Nakaskip po tayo. Objection, moderator. Ayaw under cross-examination. Sabi nga, saan ayaw ka man Hindi. Sabi ko, saan ayaw ako sa Catechism of the Catholic Church Hindi. sapagkat Mr. Moderator, ang tinatanong ko po, yung particular na verse na unang 1:5:20 na ang sabi ni Raymond Brown, may mga scholar, kahit Catholic scholar, katulad ni Kus, isa pong German Catholic, na ang tunay na Diyos sa unang 1:5:20 hindi si Jesus, kundi si ang Ama.
At sabi pa niya, one might have the impression that the majority of recent commentaries, Kus and Kant, refer the passage to God the Father. Nasa libro po ito ni Raymond Brown. Ano po tanong? Isang Catholic. Now, familiar ka ba dito regarding sa commentary mo ng mga Bible scholar ng Katoliko na hindi po conclusive yung pagkakaunawa mo sa unang 1:5:20 na ang tinutukoy na Alitinos Deus ay sa Jesus, kundi ang Ama. Ano tanong? Nabasa mo na ba ito? Ano tanong mo dito? Hindi. Ang tanong ko, kinukontra mo ba si Raymond Brown? Hindi, dahil ang aking batayan, yung mismong official doctrine ng simbahan, O nga po. sabi ko, Karis, sumasagot ako, ayaw ko rin ito answer. Opo. Yung mismo sa 254 ng Catechism of the Catholic Church, Christ is God. Nasa 5:20 ng unang buwan, siya ang naparito, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Letra por letra, nabasa, si Kristo Diyos. Ginagano ko. Next question. Ginagano ko po katikisin, ano? Nakalagay kasi dito yung mga doktrina nyo. Pero ang binanat mo, Biblia. Hindi naman kay Bible based. Ang sabi mo, conclusive, si Kristo, si Jesus, ang tunay na Diyos. Ayon sa unang 1:5:20. Kanya lang ang mga scholar nyo, tutol doon eh. Particular sa verse na yun. Binasa mo yung katikisim, hindi naman tinutukoy dito ang unang 1:5:20. Ang tinutukoy ni Raymond Brown sa unang 1:5:20, hindi po totoo na si Jesus po ang tunay na Diyos sapagkat maraming Bible scholar kasama na po si Don. Tanong mo na rito. Ang tanong ko po, kasama si Don na ang tunay na Diyos ay Ama, tutol ka ba sa sinasabi ng mga Bible scholar na ang unang 5:20 hindi po si Jesus kundi ang Ama? Okay, ang sagot ko, sige. walang sinabi yan sa aklat na yan na si Kristo ay hindi Diyos. Yun ang tututulan mo sapagkat ang istan ko sa akong ikapababarong na paksa na si Kristo ay Diyos, na natindigan ko mismo sa Biblia at sa Catechism of the Catholic Church na Christ is God. Letra por letra. Next question, Carlos Invitasan. Okay. 5 minutes. 5 minutes. Okay. Binasa niyo po yung Tito 2:13. Again, Jared, familiar ka ba sa Bible commentary ninyo? Meron po akong Bible commentary, New Jerome's commentary. Huwag mo muna akong basahan ang Catechism. Ang Catechism, doktrina nyo yun eh. Tanong po, Ang tanong ko, familiar ka ba sa Bible commentary ng 2:13 ng unang ng Tito, no? Titus 2:13, na hindi po conclusive, katulad ng pagbabasa ko, na si Jesus Christ ang tinutukoy doon na darating na bilang Diyos. Ito po, Bible commentary na tanong nakalagay po. dito. Objection mo dito. Ano mas, Tanong. ito, nakalagay po dito sa Tito 2:13, the New at saka sa New American Bible. Ito po Bible. Sige po, tanong, Carlos. Iba ang Diyos kay Kristo, kay Diyos. Magkahiwalay po, babasahin po natin. Ang sabi po dito, as we await the blessed hope, the appearance of the glory of the great God and of our Savior Jesus Christ. Ano po? Ang sabi po dito, iba po yung Diyos kay Jesus. Mali po ang inyong konklusyon. Ano po tanong? Ang tanong, ano masasabi mo? Kinukontra ka ng Bible commentary ng... Okay? Sasagot ako? Oh, sige. Wala akong tutol dyan sapagkat wala namang sinabi niya na si Kristo ay hindi Diyos. Ay, hindi po. Doon sa Objection mo dito. Gusto ko- Okay, bakit? Dahil sa Catechism mismo ng Simbahang Katoliko at sa Biblia na binasa ko, letra por letra na ang aming paksang natindigan na si Kristo ay Diyos, the Father is God, and the Son is God. Mr. Next Corrector, question. hindi ko po tinatanong kung ano ang doktrina ayon sa Catechism. 3 minutes. Tinatanong ko po, yung itinindig niya, particular sa Tito 2:13, na ang sabi niya, ang darating si Jesus na Diyos. Sabi ng Bible commentary, hindi sa Diyos doon. Iba yung Diyos kay Jesus Christ. Ang laki-laki o. Hindi mo binasa ang Bible commentary ng Katoliko. Tanong mo dito. Yung tanong ko, kontra ka. Ito. Hayagan
Jared, ano masasabi mo? Nabasa mo ba ito o hindi? Moderator, ang nabasa ko ito. Sapagkat ito ang nilatag ko. Dali. Pero wala akong tutol sa Sa Biblia. moderator. Sabi ka muna, moderator, sumasagot ako. Sumasagot ako. Wala akong tutol sa Bible commentary dahil wala naman dyan sinabi na si Kristo ay hindi. Okay lang naman. Nung pagtindig niya, Next question, Garcio. Yung mahirap. yung pagtindig niya, hindi naman po yung katikisim ang pinagbabasa niya. Ang binasa po niya Bible, particular, unang 1:5:20 at Tito 2:13. Hindi ka ba tao? Alam mo na yung talata na yan. Ngayon, kinokontra mo ba yung Bible commentary na sinasabi mismo ng Jerome Biblical Commentary? Tanong. Yung sa Tito 2:13, iba mo yung Diyos kay Jesus kasi Diyos. Ano tanong ka? Yung tanong ko, Ano? kinokontra mo ba to? Hindi. Salamat. Bakit? Dahil wala ka naman nabasa dyan na sinabi, letra po letra, na si Kristo ay hindi Diyos. Hindi. Kaya, gibain nyo kasi yung salita. Ang nakalagay. Okay, sumunod sumasabaw. Malinaw na malinaw. Sa katisismo ng simbahang Katoliko, dito ba, basahin natin ha? Sa 464, Christ is God. Pinasa ko rin kanina sa 2:13 ng Tito, 5:20 ng unang 1, na si Kristo ay Diyos. Nagiba niya ba? Hindi nagiba niya ka kasi tindasan. Kaya, next question, yung mahirap po. 1 minute na, no? 1 minute. Hindi ko tinatanong makatikisin. Ang tinatanong ko sa iyo, yung maling pagkaunawa mo sa 2:13 ng Tito, na kinukontra ka mismo ng Bible commentary. Hindi Objection, mo kasi Pastor. pinabasa to. Hindi mo Okay, Bible Ivan. commentary. Ang moderator style mo na. Anong objection? Tapos na, tapos na. Ang objection ko, moderator, gibahin niya yung nilatag ko sa Biblia at hindi ko kinukontra yung aklat Katoliko. Dahil wala namang nabasa dyan na si Kristo ay hindi Diyos. Amen? Viva Cristo Rey! Mabuhay ang simbahang Katoliko. Okay, okay na? Okay. Nasisimulan na po ako. 30 minutes. Time starts now. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Alam po ninyo, sa aking pagkukross, kung mapapansin po ninyo, pilit po na iniligaw ng ating katunggali ngayon yung usapin. Ang tindig na kasi Biblia, hindi ko naman tinatanong kung ano paniniwala nila sa katekism eh. Para bang ganito, pag Iglesia ni Cristo ni Manalo ang kausap mo, pilit nilang ituturo sa kanilang doktrina si Manalo ang sugo. Pero pag hindi na hindi ang Biblia, doon mo sila maka-question. Ngayon, tumayo si Jared, ang kanyang pumpaksa ay Bible, hindi katekism. Ang sabi kasi niya, sa katekism, talagang tinanggap, tinasinituro na si Diyos ang Kristo. Baliin mo, doktrina nito eh. Sinulat niyo na ito, hindi naman kay Bible base eh. Tumindig ka Biblia, yun ang binabali ko. Hindi natin sinabi, pinag-usapan, ang baliin ko yung katekism. Kasi hindi naman kay Bible base eh. Ang ginagamit ko sa aking katekism, at tanong ko sa'yo, binasa ko rito si Jesus ang Diyos. Hindi ka naman bumatay sa unang 1:5:20. Ngayon, gigibayin ko muna yung mga sinabi niya bago ako magsimula. Doon po sa binasa kanina, sa unang 1:5:20, hindi po pamilyar si Jared sa mga Bible commentary po ng Katoliko. Kasi, pakinggan nyo. Tingnan mo nga yung unang 5 ng huwag yan, yung Jared, Ken, para makita nila. Yung, huwag yan, yung,
Yung rebuttal, doon sa rebuttal. Dali. Sige pa. Okay. Dito ko na dumaan. Sige pa. Yung muna 1, 5:20. Ito. Tingnan nyo. Sabi ni Raymond Brown, ito'y passages where the use of title God produces no abuse. Kaduda-duda. Kaduda-duda, yung kanyang pinasinta ang Ama ang krus. Mga sipi, kung saan ang paggamit ng titulong Diyos para kay Jesus ay kainahinala ang kalabuan ay nagmumula sa syntax. Pag sinabi yung syntax, arrangement ng word para makagawa tayo ng magandang paragraph. Sabi na sa page 183, one might have impression that the majority of recent commentaries cast at saka po, si Don po, German scholar po yan, Katoliko, Bible scholar po yan, refer the passage to the God of Father. Tuloy. Oh. Ayan o. Ano pa? Sabi ni Raymond Brown, may libro ko eh. May libro ko eh. Hindi ka naman Bible base eh. Dapat may ganito ka o. Oh. Ang laki-laki ng documentary no. Bakit ibang-iba yung sinasabi mo sa aral ng commentary ng Biblia mo? Abi kinukontra mo yung Bible scholar nyo. Ngayon, ito po si Daniel Wallace, kinikilala po ito ng Christian world. Oh, scholar po ito ng Greek. This text is exegetical problematic for a variety of reasons that concern us here that the antecedent is many scholars see Theos rather than Christos as the antecedents. Oh. Sino po ang para sa kanila? Oh. Exclusive evidence of the Father. Father po tinutukoy. Sige pa, slide. Oh. Ayan pa. Hindi. Taas ko sa 2.13 naman ng Tito. Punta naman ako sa 2.13 ng Tito. Oh. Yan. Dami. O ito, American Bible. Ang pinagbabasa mo yata, King James. Hindi naman sa inyo yung King James. Ayun no, the New American Bible for Catholics. Iba po ang Diyos kay Jesus. Pinaliwanag ni Raymond Brown yan. Bakit? Ang nakalagay dito, as we await the blessed hope, the appearance of the glory of the great God and of at ng ating iba. Magkaiba. Jeffrey, ngayon lang nakakita na Katoliko ang debater, ang coach niya ay Baptist. Import. Ayan o, sabi naman ni Raymond Brown, ito ay passages where the use of the title God for Jesus is to abuse kaduda-duda. Oh, kasi tumindig ka Bible eh. Kaya yun ang ginigiba ko. O ngayon, sa presentation, ilang minutes ba? 24 minutes. Oh, sa unang presentation. First lang. Ito ngayon. Kasi doon lang umikot yung usapin eh. Okay. Ngayon, bigyan natin ng konting history. Kailan ba nagsimula itong usapin na ito? Alam nyo, noong mga bandang 300 years after Christ, no? Meron pong nahati po sila at meron isang priest, pare, na si Arius, ng Alexandria, Egypt. Hindi Diyos Jesus. At gumamit ka, sunipi siya ng mga biblical verse. Tandaan na, hanggang 400 years, hindi pa nakalunay yung Bible dyan, and yet sunipi si Arius para patunayan niya na hindi Diyos si Jesus. At marami siyang na-convincing bishop. Saan po yan? Ayan. Ayon po yan sa The Compact History of the Catholic Church. Ano nangyari dyan? Sige, slide. The bishop decided Arius was wrong. Kaya ang ginawa nila, nag-invento sila ng salitang homoousios. Para lang to refute Arius. Yan ay hindi biblical. Tuloy. Sino ba nag-invento niyan? Ayun, homoousios of the same substance. Ibig sabihin ng homoousios, si Jesus daw, homoousios, same substance,
ng Diyos. Kung ano raw yung Diyos, ganun din si Jesus. Yan po yung sa Bible? Wala na rin. Inimbento yan. Nino? Tatlo. Basil of Caesarea. Gregory of Nyssa. Gregory of Nyssa. Alam nyo, manawagan ako, with all due respect kay James, yung mga sola scriptura, sa huli dito. Kasi naniniwala rin kayo, homoousios si Jesus ng Diyos, wala yung sa Bible, sapagkat iyan ay hindi biblical. Inimbento lang po. Inimbento, ni Jared. Ayun. No. Tapos yung Holy Spirit, tsaka palang pinag-design kung kailan, pero hindi yung topic natin. Yung Moses po inimbento. Si Arius gumamit ng Bible verse para patunayan si Jesus ay hindi Diyos, pero tatlong bishop na to, hindi. Ang ginamit nila, nag-invento sila ng salitang Moses. Just to repeat Arius. Eh lahat ng Kristiyano na naniniwala sa Trinity, ginagamit ng Moses. Invento po itong Moses ayon sa history ng Katoliko. Binili ko to Jared sa St. Paul. Catholic. Tuloy. Ngayon. Sige. Slide. Ayon po sa Bible, ayon po kay Raymond Brown. Baka mamaya question niya kung sino si Raymond Brown. Jared, hindi ka na dating daan. Hindi ka na Bible-based, hindi ka sola scriptura. Dapat inaalain na sinasaalang-alang mo yung scholar ng Katoliko at ng commentary ninyo. Ang laki-laki ng commentary mo. Sa lumad mo, sa sinasabi mo. Kasi sabi mo, gibahin ko. Giniba ko yun. Ang binabasa mo sa akin, pinipilit mo yung itong katikisin. Hindi naman ito ang topic natin eh. Ang tinapik mo yung Biblia. Eh yung Biblia po, commentary, official commentary po ng Katoliko, sa lungat sa sinabi mo. Paano yun? Sino ba dapat paniwalaan? Ikaw o yung Bible scholar ng Katoliko? Tingnan nyo. Sabi po na Raymond Brown, itong mga talatang ito ay mga passages, mga sipi sa Biblia na hindi mo talaga isipin o yung titulong Diyos kay Jesus, hindi talaga sa Kanya at never mong iisipin na si Jesus ang Diyos. Gawa 2:22. Pakibasa mo nga. Amin pa ba? Mga taga-Israel, pakinggan ninyo ito. Mike. Mga taga-Israel, Pindot. Dali. Sayang oras. mga taga-Israel, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga-Nazaret ay pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga himala, mga kababalaghan at mga takdang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa inyong kalagitnaan, gaya ng nalalaman ninyo. Para tayo ka sa sentral, di ba? Tuloy. Pinatunayan ng Diyos, hindi siya ang Diyos. Gawa 3:13. Basa. Ang Diyos na sinamba ni na Abraham, Isaac, Jacob, at ang mga ancestors natin, ang nagbigay ng karangalan sa lingkod niyang si Jesus. Katolik ang Bible ba yan? By the way, Pinoy version New Testament. Okay, medyo may pagka-jeju mo. Ano siya lingkod? Ano ba yung lingkod? Nakalagay yan sa Greek. Ken. Tuloy mo. Pahis. Sa Greek. Ano yung pahis? Slave. Dahil si Jesus nasa langit na raw. Yet, hindi niya kabantay ang Ama. Yet, hindi kabantay ang Diyos. Sapagkat siya'y pahis. Ayon sa Acts chapter 3, verse 13. Diba? Katulad na sinasabi ng Quran. Qala inni Abdullah. Nagpakilala si Jesus. Tunay na ako ay alipin ni Allah. Alipin din siya sa Bible eh. Nasa langit na siya, alipin pa rin siya ng Diyos. Tuloy. Hebreo, ito Jared. Paano iisipin ng mga Muslim at ng ibang tao na si Jesus ang Diyos? Kasi yun naman talagang topic natin eh. Pakibasa nga. Noong nandito si Jesus sa lupa,
nag-praise siya ng malakas at umiyak. Humingi siya ng tulong sa Diyos na kanyang magligtas sa kanya sa kamatayan. Paano ang Diyos nagdasal sa Diyos, humihingi ng tulong sa Diyos, nagpatulong sa Diyos? Yan ang malaking problema. Paano ang Diyos? Humingi ng tulong sa Ngayon, alam mo, David, kung datang-daan ka pa, may lusot ka pa dyan. Kasi turo ni Soriano, hindi naman talaga sa tao. At sa Diyos na may Diyos. Eto ngayon, sa katikisin ninyo, pantay po. Si Jesus kapantay ng Diyos. Kung siya'y kapantay ng Diyos, bakit siya nagdasal sa Diyos? At tandaan mo, sa Katoliko, yung isang persona ni Jesus, nandun yung dalawang nature. Kaya kung si Jesus ay sumampa sa Diyos, abay sumampa yung kanyang dalawang nature. Tuloy. At dahil Ito pa. sumagot si Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti! Alam mo ang mga utos. Ano sabi ni Raymond Brown? Itong talatang ito. Alam mo, di sa akin to, sa kanya. Katoliko. Kakampi ko yung Bible scholar eh. Ang kampi ko, scholar ng Katoliko. Ang kampi ni Jared, Baptist. import. Kawendel, dapat nandito ka eh. Oh, ayun. Okay. Oh, tinanggi niya. Kaya ang sinabi ng Bible scholar, tinanggi niya na siya ang Diyos. Sa Arabic Bible, mas magandang basahin niya. Tuloy. Tuloy. Oh, 8:40. Subalit ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin. Isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. May katotohanan siyang narinig, tao siya, may narinig siyang katotohanan mula sa Diyos. Hindi siya ang Diyos, dami. 10 minutes. Nakita mo? Sino nagsabi yan? Invento ko ba yan? Sabi mismo ni Raymond Brown. Tuloy. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan? Bible scholar din yung nagsabi niya. Never mong isipin na siya ang Diyos. Tuloy. Huwag kang kumapit sa akin. Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, hindi pa kasi ako nakababalik sa Ama, pero puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin mo sa kanilang, babalik na ako sa tatay ko at tatay ninyo, Ano ba? sa Diyos ko at Diyos nyo. Ang klaseng verso ito. Kaya, alam mo, tama ba sa Raymond Brown? Hindi papasok na siya ang Diyos eh. Kung ikaw dating tulad ng tanong ko sa iyo dati, bakit ba may Diyos, hindi na Diyos? Yun ang tanong mo sa akin nun eh. Paano siya ang Diyos dito? May mga sagot dyan siyempre. Sanay tayo sa sagot niya eh. Alam mo, nagkatawang tao siya. Alam mo, naging tao siya. Alam mo, tingnan natin ang sagot namin. Okay? Tuloy. Lalo na to. Ito ang buhay na walang hanggan. Ano? Ang makilala kayo na nag-iisang totoong Diyos at makilala si Jesus, makilala si Jesus Christ na ipinadala ninyo. Sa New Jerome Mas klaseng verso. alam mo, Jared, hindi ka na dapat katulad, may bangungot pa ng dating daanan. Sariling interpretasyon lang yung Biblia. Meron kayong basic commentary. Sa commentary po ng New Jerome's Biblical Commentary, yung unang 1.5.20, nirepair niya rito yung 17.3. Tumutukoy sa Ama na ang tunay na Diyos, hindi po si Jesus. Tuloy. 13 minutes. Sige. Sabi natin, para sa atin, iisa lang ang Diyos, ang Ama, na nag-create ng lahat ng bagay at nabubuhay tayo para sa Kanya. Hindi ko invento yun kasi Katoliko may nakakarap natin eh. Kaya ginamit ako siya ng Bible scholar na Katoliko.
sila mismo nagsasabi, hindi papasok sa ukokote mo na si Jesus ang Diyos dito. Isa lang ang Diyos, hindi si Jesus kasama. Tuloy. Pero, Pero gusto kong maintindihan ninyo ano? na pinakamataas si Christ sa kahit sino lalaki. Mas mataas ang lalaki sa misis niya. At mas mataas ang Diyos kay Christ. Kung siya ang Diyos, kurito to. Wala na si Jesus sa Palestine. Wala na si Jesus sa Palestine. By the way, binamang dito Palestine. Ganda, Palestine. Oh, alam mo, wala na sa lupa si Jesus dito. And yet, sinabi, mas mataas ang Diyos kay Christ. Iba po yung Diyos kay Christ. Paano natin mararamdaman siya talaga ang Diyos? Mas mataas ang Diyos eh. Nakita mo? Labi yung misis ko dyan, mas mataas daw yung lalaki sa misis niya. Ang sarap igulit-ulitin. Tuloy. Ang Ama. Ang Ama ay higit na dakila kaysa sa Again, akin. sinabi ni Raymond Brown, isa pong Bible scholar na Katoliko. Mamaya pakita mo kung sino to ha. Baka question din tayo eh. Ha? Na talagang yung hindi po sila magkapantay o hindi sila po equal. Kaya sabihin ko pa sa katikisim mo ganito, uy, katikisim nyo yun eh. Pero sa Bible, hindi po ganun ang realidad eh. Tuloy, Ken. 10 minutes. Dali. Walang nakakaalam ng araw o oras kung kailan mangyayari ang mga ito. So, Kahit ang mga angels sa langit o ang anak, ang Ama lang ang nakakaalam. mga Bible passages po ito na talagang hindi si Jesus ang Diyos. Tuloy pa. At pag nalagay na lahat sa ilalim ng kapangyarihan ni Christ, siya mismo, ang anak, ang maglalagay ng sarili niya sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ng anak. Tapos, kita mo, ultimo si Jesus susuko sa Diyos upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Hindi talaga sa araw na ng paghukom ito. Tuloy pa. Oh. For whom is the Christ? O, ito yung Roman 9:5. O, alam, tsaka, okay na. Ilang minutes na lang? 9 minutes. 9 minutes. Ito. Ngayon, mga kapatid, ha? Pinakita ko sa inyo ito. Bakit ako po hindi nakukonvince talaga na siya ang Diyos o siya ang Diyos? Sapagkat nauwi po sa dilema. Nauwi po sa dilema. Kaya nga po sinasabi ng kanilang aral eh, misteryo po ang mga bagay nito. Incarnation, misteryo. Yung Trinity, misteryo. Di mo may masang maninan eh. Ano ba misteryo? It is impossible to explain and it is impossible to understand. Kaya ang Katoliko, tingnan yun, di ako masyadong nakipag-debate sa Katoliko. May ganang kami ng Katoliko eh. Bakit? Sapagkat, mystery ang karasin eh. O di tapos ang kwento. Ha? Tapos ang kwento. By the way, gusto ko lang masingit. Kasamantalay ko to. Bakit sinasabi ko kay Jared, sa pagitan ng Katoliko at Islam, karamihan interpret na pakibasa mo nga itong 841 English, bro. Pakibasa. Dali mo. Dahan-dahan lang ang nakasan mo. Mike. Dali. Pakinggan nyo ha. Jared, sana, malagay mo sa puso ito. 840, Muslim, relationship with the church of the Muslim. The relationship of the church with the Jewish people, Muslim. the church relationship with the Muslims, the plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator. In the first place amongst
whom are the Muslims. Because they These profess to hold the faith of Abraham, and together with us they adore the one. Merciful God, mankind's judgment on the last day. Dati, kaya nga interpret na lang sa Muslim at ano eh. Ito, interpret na lang eh. Bakit diniklara na ng simbahan eh? Ang Muslim, they have also a promise of salvation. Nakita mo? Kaya nga protestante, tutol dito eh. Bakit? Because they Muslim, together with us Catholics, they adore the one true God, the God of Abraham. O kita mo, iisa pala Diyos natin, ayon po sa Katoliko, ang Diyos ni Abraham. O kanya nga, pag sa Katoliko, medyo malambot tayo eh. Kanya lang nakita ko si Soriano na naman sa'yo. May bangungot ka pa, may hangover ka pa ni Kaya ni Soriano. Hindi na inaasahan ko eh. Di ba? Yun nga eh. Kaya magandang relasyon ng Katoliko at Islam. Kaya sa pagitan po ng Katoliko at Islam, ano na lang, interpret, dialogue. Oo, hindi na yung katulad ng asda mong dala-dala mo pa yung pagiging parang Soriano. Ito gusto ko sana gawing intellectual ito, mas intellectual. To conclude, yung binasa po niyang talata. At partikular sa unang 1:5-20 na paulit-ulit po niyang ginagawa, hindi po conclusive doon na ang tunay na Diyos po doon, Alitinos Theos, ay tumutukoy kay Jesus Christ. Sapagkat maraming Bible scholar natutol po sa kanyang paliwanag. Bible scholar po ito. 5 minutes. At ultimong kanyang mga Bible commentary, ang laki ng Bible commentary ko, ay hindi po ganun ang talagang opisyal na paliwanag. Ultimong mga Katoliko nagpapaliwanag, yung Alitinos Theos ay ang Ama. Bible po pinag-uusapan, hindi po yung katikisi. Kaya huwag mo iligaw ang usapin. Hindi natin pinag-uusapan ng katikismo, Jared. Ang pinag-uusapan natin, yung Bible na pinapatunayan mo si Jesus ang Diyos using the Bible, hindi ng katikismo. Kasi yung katikismo, hindi naman nakatitindig na sa'yo sapagkat ito'y doktrina nyo ito eh. Biblia ang tinindig mo na sa aking pagbabasa, pag-aaral, hindi ka pa siguro tao, never po ko nakumpinsin na si Jesus ang Diyos. Sa uli, ilang minutes na lang bro. 5 minutes. Sabi ko na kanina ni Ustad, binasa ang Quran, babasahin ko pong muli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha wal Masih ibn Maryam. Wa qala al-Masih, ya bani Israil a'budu Allaha rabbi wa rabbukum. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Nakagagawa ng napakalaking kalapastangan na niyang nagsasabing si Jesus, anak ni Maria, siya ang Diyos. Paano kung totoo ang Quran yan? Ibig the benefit of the doubt. Wala naman ako nabasa sa Bible na pag hindi ako niniwala sa Jesus ang Diyos, impyerno ako. Sa Quran meron eh. Malapas sinabi ni Jesus, ako mga anak ni Israel, sambahin na ninyo si Allah, ang aking Diyos at ang inyong Diyos. Na inaamin po ng katikis ninyo, isa lang po ang Diyos natin, na yun ito, ang Diyos ni Abraham. Sabi ng katikismo nyo. Sino man ang sa inyo magtambal, sumapapalibad pa kay Allah, kung magkagaling pagbabawal sa kanyang paraiso, hindi na maligtas. Wamawahon na ang kasasadlakan niya po yung impyerno. At totohanan sa mga gumagawa ng kalpastanganan sa kanila wala makatutulong. Ito yung dawa ko sa iyo, kunyari. Hindi ko pinipilit sa iyo. Kaya dito ko nakatindig na pinapatunayan ko na si Jesus, hindi siya ang Diyos. Manapag! Meron po siyang Diyos na dapat nating sambahin. Maraming salamat. Takbir! Allahu Akbar! 10 minutes. Ready ka na ba, Karashid? Kalam bro Start now. Okay, ready ka na ba, Karashid? Okay. Ngayon, sabi mo, dun sa mga Bible scholars na binasa mo, magkaiba kami ng pananampalataya. Tinatanggap mo ba yun, Karashid, o tinatanggap mo yung paliwanag mo? Hindi pala ng palataya. Paliwanag! Magkaiba kayo ng paliwanag. Kasi sa kayo kusin, Okay, salamat. na ang batayan mo ay Bible, sabi mo, pinaliwanag mo,
si Jesus ang Diyos doon. Kaya lang, kontra po ang maraming scholar sa iyo regarding sa paliwanag mo. Yun lang naman po sinasabi ko dyan. Hindi po siya absolute truth, conclusive, na kayo mismo Katoliko ay nagtatalo-talo kung sino talaga ang tunay na Diyos ayon sa unang Juan 5:20 at kayo din po sa 2:13 ng dito. Ayon na rin po sa Bible Catholic and American Bible. Iba po ang Ama at iba po si Jesus. Salamat. Okay, next question. Meron ka bang nabasa letra por letra sa mga Bible scholars na ginamit mo na sinabi nila, letra por letra ha, pag hindi nabasa, ay naku, kayo na bahala pastor, na si Yesu Kristo ay hindi tunay na Diyos. Pwede ba bigyan mo ako ng ano? Time. Meron ba o wala? Meron. O sige, basahin mo, letra por letra ka. Pwede ba yung huli? Yung huli na rebuttal? Yung sinabi ko, ano ha, moderator, si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Andali po. Ito po yung pag-aaral nila. Ang gusto ko na nilawin, Mr. Moderator, hindi ko sinasabi yung paniniwala nila. Ang sinasabi ko po, yung pag-aaral ni Raymond Brown, gamit po yung Bible. Paibban na ulit. Moderator, Apo. Ito po, objection. babasahin ko po sa inyo. Objection, moderator. Apo. Ang tanong ko sa kanya, sinabi mismo ng mga Bible scholars na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Letra po letra. Bale bro, Pwede yung pabigyan niyo ko ng oras? Apo. Start yung ano. Stop natin yung ano. Stop natin yung class. pause mo na yung time. Pause na. Hindi. Yung conclusion. Ito po. Yan. Ito po. Pastor Jared, sabi ni Raymond Brown, tinagalog ko na. Si Jesus ay hindi kailanman tinawag na Diyos sa sinaping gospel. Kung sinabi sinaping gospel, Matthew, Mark, and Luke. Objection, moderator. Ang tanong ko, moderator, ang tanong ko, letra por letra, sinabi, si Kristo ay hindi tunay na Diyos, hindi tinawag. Ang tanong ko, sinabi niya, meron pang mababasa, sinabi mismo ng mga Bible scholars na si Kristo ay hindi tunay na Mr. Diyos. Moderator. Hindi mo naman nabasa ka. Sandali po, Sandali, Mr. Moderator. Jared, ang pinag-uusapan natin yung Bible. Ngayon, ang pagkakaintindi ko sa tanong mo, with all due respect, mayroong bang sinabi ang Bible scholar na hindi Diyos si Jesus? Kung ganun ang tanong mo, meron po. Kung ang tanong mo sa akin, kung may Bible scholar ba na Katoliko nagsasabing hindi sila ang Diyos, tungkol sa kanilang paniniwala, hindi po yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, sabi ni Raymond Brown, sa pagbabasa niya ng Biblia, eto, pwede pa patapusin mo na ako, Mr. Moderator? Sabi ni Raymond Brown, Catholic scholar, si Jesus ay hindi kailanman tinawag na Diyos sa synoptic gospel. At ang isang sipi tulad ng Marcos ay tila hindi kasama ang isang napapanatili na alala na ginamit ni Jesus ang pamagat na sa kanyang sarili. Kahit na ang ika-4 na Ebanghelyo, ano yun? Yung 1, ay hindi kailanman naglalarawan kay Jesus bilang partikular na nagsasabi na siya ay Diyos. Ayun. Ang mga sermon na iniugnay ng Acts o Gawa sa simula ng Kristiyanong misyon ay hindi nagsasalita tungkol kay Jesus bilang Diyos. Yan ang sagot po ng Bible scholar. Ayon sa pag-aaral niya ng Biblia. Yun po sagot ko. Next question. Ngayon, ang tanong ko, ayon sa aking referensyang nabasa, si Daniel Wallace ay naniniwalang Diyos si Kristo. Ayon sa aking nabasa sa referensya karasin, ano ang paniniwala ni Daniel Wallace na ginamit mo ngayon sa aklat? Diyos si Kristo o ikaw si Kristo? Ganito. Kategorikal. Moderator, mag-roll kayo. Diyos si Kristo ayon sa referensya o ikaw si Kristo? Ganito po. Alam mo, Kategorikal. Okay, pause answer 1 minute naman, 1 category. minute. Ibigyan ko po kayo ng 1 minute naman. 1 minute. Ito po. Ang ginagamit ko pong referensya, mga classical Christian believer, kahit Kristiyano sila, ay hindi nangibabaw yung kanilang bias. Oo, si Daniel Wallace, naniniwala, Kristiyano pa rin siya. Pero, inuubad ngayon, dali po, scholar sila. Si Raymond Brown, Katoliko. Okay na po. Pero, pag nagsulat siya ng kasulatan, hindi po nangibabaw yung bias. Kaya bilib po ko sa kanila.
Ngayon, questionin mo kung 80s ang ginamit ko. Hindi po. Ginamit ko po mga Christian. Kasi ako hanggang ngayon Christian. Okay, next question. Hindi ko ginamit yung kay Bart Ehrman. Kung kay Bart Ehrman, Ayon sa referensya ulit Karachim, ang sabi, si Daniel P. Wallace ay malinaw na naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ano ang paniniwala ni Daniel Wallace ayon sa aking nabasa? Si Kristo ay Diyos o ikaw si Kristo? Hindi naman po ganun ang topic Objection mo dito. Ito, gusto mo dito? Binanggit niya si Daniel Wallace. Opo, Kung sinabi niya wala sa tema, Alam mo bakit? nagbabanggit pala siya nang wala sa tema. Mr. Moderator, gusto na Moderator. Bakit ko binasa si Daniel Wallace? Kasi binanggit mo yung unang 1:5:20. At pinaliwanag lang naman ni Daniel Wallace, maraming Bible scholar naniniwala na yung pong unang 1:5:20, majority of scholar, ang tinutukoy na Alectinus Deus sa unang 1:5:20 ay ang Ama, hindi si Jesus. Kaya ko binasa yung Daniel Wallace. Hindi ko sinasabi kung ano paniniwala ng Daniel Wallace. Sinabi ko lang kasi binasa mo yung unang 1:5:20. Therefore, ang paniniwala niya, ayon sa aking nabasa, Diyos ay Kristo. Yes or no? Hindi naman yun. Walang problema yun. Yes or no? Hindi ko tinutulan yun. Objection mo dito, yes or no? Hindi ko tinutulan yun. Hindi ko mo sinabi. Moderator. Mr. Moderator. Mr. Moderator. Yes or no? Mr. You are Moderator. under cross, Karachim. Darit. Sasagot po ba Tatanong ako? ako, bakit mo ko iniipit kung si Kristiyano ba si Daniel Wallace o hindi? Kristiyano nga siya eh. Moderator time po muna. Dali lang. Hindi naman sa Moderator Muslim. time po. Bakit? Kung Muslim ba siya, tatanggapin mo? Yung irony, Kristiyano siya, hindi niya inalis yung pagiging Kristiyano niya, and yet, kinontra niya yung binasa mo patungkol sa unang 1:5:20. Doon tayo mag-stick. Ang tanong ko, Si Daniel Wallace, kontra sa'yo. Moderator. 2 minutes. Okay. Premise ulit. Ilang minutes na? Ilang minutes yung tanong? 2 minutes. 2 minutes. Okay. Next question. Pabayaan na natin. Ayon sa inyong aklat mismo ng Muslim Apo. sa talakayan ng Muslim at Kristiyano, Apo. ang sabi ng Muslim, si Jesus, sabi ay tinaas mula sa pagiging guro, anak ng Diyos, at sa bandang huli naging Diyos na din. Sang-ayon ka ba sa aklat ninyo na si Kristo ay naging Diyos na din? O sang-ayon ka? Ano sulat niyan? Ito po dito. Pwede nyo pabasa. Meron kami dyan, no? Pakikuha. Pwede nyo pabasa. Hindi, Sa page 55. Pakibuksan mo. Dito. Ito po. Talakayan? Ito dito mismo. Ano po sino author niyo? Ito. Basahin mo. Ikaw na Ito magbasa. po yun. Sino po Ito para sa itong version. Pakibasa mo nga. Ito. Basahin mo na dito ha. Ito. Hindi, ano pong libro? Ano pong libro? Ito yung M. Yung M, ibig sabihin yung Muslim, yung kay Kristiyano. Okay, yung may kuhit ka na siya. Kayo po yung kabyo ng Kristiyano yan. Lakayan nga eh. Basahin, moderator. Ano page po? Ano Basahin. page po? 1 minute. Sige, babasahin ko Letter L, man si Jesus na siyang hinihintay na Mesiyas, na isang propeta, ay itinaas mula sa pagiging guro upang maging anak ng Diyos, Panginoon, at sa bandang huli ay naging Diyos na yun. Hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos. Basahin mo. Baka talakayan lang yan. Pwede ba? Talakayan lang yan. Hindi naman doktrina yan. Hindi doktrina yan. Talakayan yan. Basahin mo. Pwede ko mo. Anong page? Anong page? 55. Dito. Sabi ng M to, yung M, Sabi kayo sa Bible. Bakit mo? Okay. Ito, basahin natin para maging malinaw Paminsan-minsan kailangan natin ng contribution. Okay. Paglilinaw, sabi dito, doon muna tayo sa taas. Sabi ng Kristiyano, at nagsilabas din sa marami ang mga demonyo na nagsisigaw, na nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. At sinasaway sila, na di niya sila tinutulutang mga salita, sapagkat naalaman nilang siya ang Kristo. Sunod. Sabi naman ni Muslim, Tuloy mo yan. si Jesus na siyang hinihintay na Misayas, na isang propeta, ay itinaas mula sa pagiging guro upang maging anak ng Diyos, Panginoon, at sa bandang huli ay naging Diyos na mismo. Basahin mo ang 1:3.
Dos, ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya'y nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Juan 6:14. Kaya nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. Si Jesus ay tinawag ding propeta sa Juan 7:40. Mateo 21:11. Lucas. Yan po'y talakayan ang Okay. pagitan ng... Moderator. Moderator. Sang-ayon ka ba sa inyong aklat na sinabi na si Kristo ay naging Diyos natin? Sang-ayon ka dito? Hindi ka sang-ayon. Nasagot ako. Mali ka ng pangunawa. Objection, moderator. Sandali. You are under Oo, cross-examination. sumasagot ako. Sumagot ka po sa tanong. That is argumento ad hominem, moderator. Darit, hindi ka na parang Suryano. Maging mahinahon ka. Kaya nga. Katoliko pinipresent ko eh. Mababatikos na nga. Dadahanin mo yan. O ngayon, kung tanong ka, sasagot ako. With all due respect kay Jackie, mawalang galang. Nagkakamali ng komprehensyon si Jackie. Dito po'y talakayan ng Muslim at Muslim. Yung pang sa pantang huling. Ngayon, Okay, sunod. 1 minute pa sa Lagpas 1 minute na nga kasi doon. Nagkatalakayan eh. Mali ang coach. Ano yung sabihin ng talakayan? Di ba? Hindi ng Muslim yung kausap niyang Kristiyano. Hindi na sinasabi ng paniniwala ng Islam ay ganito. In fact, meron pa nga dito sa bandang unahan na sinasabi, pag nag-quote ang Muslim, si Jesus at si David, anak ng Diyos. Hindi yun ang paniniwala namin. And yet, nagbabasa lang po siya ng Bible. Sabihin, Sunod na tanong. Okay, tanong. Sunod na tanong. Tsaka hindi ito ang topic, Mr. Moderator. Moderator, you are under cross-examination. Okay, sunod na tanong. Sa pahina 55 ng inyong aklat, ano ang ating nabasa? Si Kristo ay naging Diyos na mismo ayon sa Muslim o siya ay naging manok? Ayun ito. Naging Diyos o manok? Hindi mo. Naging Baptist. Mali ka ng Objection, moderator. Ang tanong ko kategorikal. Naging Baptist. Ayon sa kanilang aklat, sa pahina 55, naging ano si Kristo? Diyos o manok? Sagot po, Karasin. Naging Baptist. Malinaw dito. Ito. Naging Diyos na mismo. Naging ano si Kristo ayon sa inyong aklat? Naging Diyos o manok? Moderator, tayo muna. Pwede sumagot. Ano po ba? Sasagutin niyo po ba o 1 minute kayo? Masagot ako, 1 minute. Sige, 1 minute daw siya. Una-una, ang tindig mo rito, Bible. Hindi naman ito yung sabi natin. Baka bagong version. Ngayon, ito sagot ko. Mali ka ng... Gusto mo, pag-usapan natin ngayon ito. 30 minutes. Hindi yung magbabasa ka ng bigla out of context. Kapag binasa mo ng buo ito, maling-mali ka ng comprehension. Bagong version. Dati, magmamayabang ko sa iyo, ha? Magmamayabang ako sa iyo. Ako po ay tapos ng college at ako po ay may minor sa English. Dali lang, magmayabang ako sa iyo eh. Lagpas 1 minute na. Marunong po ako ng comprehension. Ngayon, nagkakamali po si Dari sa pagkaunawa. Conversation po ito eh. Hindi po ito doktrina ng Muslim. Kausap na Kristiyano. Okay po. Okay, next question. Ngayon, premise ito, moderator. Knockout question ito. Ayon dito, si Jesus na siyang hinihintay na Mesayas, isang propeta, itinaas mula sa pagiging guro at naging anak ng Diyos, Panginoon, at sa bandang huli ng Diyos. Ang nagsalita dito yung M. Ayon sa aklat na ito, ano yung pakahulugan ng M? May conversation pa eh. Tapos Moderator, ito. Moderator. Babasa ko. O sige, ito yung printer niya. Basahin dito. Bagong version. Kapatid na Jared, hindi ko maintindihan
kung paano ang pagkaunawa mo hinggil sa sinasabi. Gusto mo ganito? Gusto mo ganito? Ito. Mababasa ko sa kanya. Dito sa Pero kung gusto niya itong topic, 30 minutes. Oh, ito. Sige. Palitan natin yung topic. Basa ka rin pa rin. Ito, itong sinabi ngayon dito, ito yung sagot niya sa Kristiyano, kapatid na gari. Ang sabi niya rito, si Jesus na siyang hinihintay na Mesiyas, na isang propeta ay tinaas mula sa pagiging guro upang maging anak ng Diyos, Panginoon, at sa bandang huli ay naging Diyos na mismo. Basahin mo ang Juan 3:2. Ibig sabihin, basahin mo. Pautos. Pautos yun eh. Sandali kapatid na gari. Ang sabi dito, kung ganito ang paniniwala mo, buong bata, kung ganito ang paniniwala mo na si Jesus upang maging anak ng Diyos o Panginoon, sa bandang huli ay naging Diyos mismo, itong tugon ng anong Muslim. Kung ganun kapatid, basahin mo ang Kristo kung totoo nga ang ganito. Bago yan, Tare. Okay. Malinaw ang tanong mo dito, hindi nasagot. Walang husgahan. Walang husgahan. Ang paksa. Pinipilit mo rito na ipilit ang karasin eh. Kaya nga po. Okay, kasi Sabi ng Muslim, kung ganito paniniwala mo, please, basahin mo ang talaga ito. Bakit? Kasi mali ka ng pag-unawa. okay na. Okay na. Salamat. Ako galit naman, no? Kalimutan mo lang, Soriano ka? Gusto mo mag-ipit eh. Ito naman course ko, Baptist, pampira ka. Ang dali. Pagbigyan mo ako. Maraming salamat ha. Nandito pala si James, ang nakadibati ko. Sana mamaya James, kung salita ka kayo konti na mapayapa ang mga Muslim. No? Ha? Salamat ha. Walang mga ganito. Katulad na sinabi mo. Nagtatampo kami sa iyo ngayon, makakapakailan eh. Sabi mo kasi, magdadala kami Granada, ganito, ganyan. Sa lamesa. O, ikaw na mismo ang pato na yan. Lagyan ko na sa lamesa. Sana manyayan natin yung Christian na pumunta rin dito. Okay na nalagay ng same with you. 15 minutes. Yan magandang... Wala bro, wala bro. Sige bro. Time starts now. Okay, magandang hapon ulit mga kapatid. Malinaw na malinaw na ang atong pangutana, dili natubag ng atong igsuon. Hindi nasagot ng ating kapatid ang ating mga very simple question. Unang tanong, meron bang sinabi yung mga Bible scholars letra por letra na si Yesu Cristo ay hindi tunay na Diyos? Walang nabasa. Sunod na tanong, sabi niya kasi, magkaiba kami ng paliwanag. Kontra ko yung Bible scholars. Ngayon kontra ko, yung sunod na tanong ko sa kanya, ayon sa referensya ang paniniwala ng Bible scholar na Katoliko, si Kristo Diyos. Tanong, ano ang aking nabasa ayon sa kanyang paniniwala, ayon sa referensya? Si Kristo Diyos o si Kristo Pablo? Hindi na naman nasagot, kapatid. Pangatlong tanong, dito sa aklat nila, sa pahina 55, ang sabi, si Jesus na siyang hinihintay ng Mesiyas, itinaas mula sa pagiging guro upang maging anak ng Diyos, Panginoon, at naging Diyos na rin. Ang tanong ko, sino yung naging Diyos na rin ayon sa paliwanag ng kanilang kapatid na Muslim? Si Kristo o siya? Hindi na naman nasagot, kapatid. Pangalawang tanong ko ukol sa aklat na ito. Ang sabi, itinaas mula sa maging guro at maging Diyos na rin. Ano yung kahulugan ng letter L dito sa aklat nila? Wala rin sagot. Nakakalungkot, mga kapatid, mga kababayan, na hindi po tayo nagkaroon ng kaliwanagan sa ating cross-examination. Kaya ibabawi po natin sa awang tulong ng Diyos na tayo maliwanagan. Una, sinabi niya, kaya hindi Diyos si Kristo dahil nanalangin daw sa Diyos. Paano yun? Kapatid na James, basahin po natin sa kanilang hadith. Basahin natin. Basahin po natin dito sa hadith sa Al-Adab Al-Mufrad 6:5. Sabi dito sa Arabic ng Abi an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sallallahu alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam ashraf. Abu Hurairah reported that the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, if anyone prays once on me,
Allah will pray 10 times on him. Allah will pray 10 times on him. Hindi pala Diyos. Hindi yun ang batayan. Ngayon, bakit si Kristo nanalangin sa Diyos at ano ba yung nanalangin sa Kanya? Yung pagka-Diyos niya, bakit hindi? Dahil ayon po sa Catechism of the Catholic Church, sa official doctrine po ng simbahan, mga kapatid, sa 469 of the Catechism of the Catholic Church, the Church confessed that Jesus is, ayan nakalagay, is man and God. Ano yung nanalangin karasyon? Ano ang nanalangin, mga kapatid? Doon sa Diyos na ipinakilala ni Kristo. Ang nanalangin, yung pagkatao ni Kristo. Hindi yung pagka-Diyos ni Kristo. Saan ka ba naman nakakita? Diyos na mananalangin pa sa Diyos. Basahin natin. Dito sa 5:7 ng Hebreo. Malinaw na malinaw. Ano sabi? Ikaw, Bro James, para maganda. Mga Hebreo 5:7 ang Biblia, 1978, na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan at siya'y dinilig dahil sa kanyang banal na takot. Yun. Anong sabi sa talata? Na siya sa mga araw ng kanyang laman, sa araw ng kanyang pagkakatawang tao, sa araw ng siya'y tao, naghandog siya ng panalangin, hindi naman sa araw ng siya'y Diyos. Sabi niya, si Kristo ay ka, hindi naman kapantay ng Diyos. Aba, meron dito letra por letra. Anong sabi? Basahin natin, kapatid na James. Pilipos 2, mga talatang 5 at 6. Basahin po natin, no? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Kapantay ng Diyos at siya ay Diyos. Bakit siya nanalangin, mga kapatid, mga iksoon? Dahil siya ay nasa kalagayan ng tao at ayon sa 5:7 ng Hebreo, kapatid na Rasidindasan, siya po ay nasa araw ng kanyang makalaman. Nasa kanyang kalagayan tao. Pero hindi na nangahulugan doon na si Kristo ay hindi na Diyos. Dahil ayon mismo sa official doctrine ng simbahang Katoliko, basahin natin, 455 of the Catechism of the Catholic Church, Christ is God. Sa 463 of the Catechism of the Catholic Church, Christ is God. Sa CCC, 481, Christ is true God and true man. Si Kristo ay Diyos, letra por letra. Sa Biblia, nabasa natin, hindi lang siya kapantay ng Diyos, kundi siya rin ay tinawag at tunay na Diyos. Kaya salamat, mga kapatid, sa ating kapatid na naiintindasan. 9 minutes. 9 minutes pa. Maganda ito. O ngayon, basahin natin ito. Sabi niya, basahin mo. Wala namang nakalagay na ganon. Dahil pag natin, pinasa natin ito ng full sa kanilang aklat, ang sabi, itinaas mula sa pagiging puro. Sinong nagsalita? Kristiyano ba? Hindi. Yung M, that is qualifying to be a Muslim. Dahil hindi naman pwede maging Kristiyano, M ang spell. Nakalagay, si Jesus na siyang hinihintay na Misaya sa isang propeta ay tinaas mula sa pagiging guro upang maging anak ng Diyos, Panginoon, at sa bandang huli ay naging Diyos. Amen? 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 O letra por letra, siya'y naging Diyos na mismo. Anong sabi sa ating mga itinayong talata? 5:20 ng unang 1, 20:28 ng 1. 2:13 ng Tito, Catechism of the Catholic Church, Church Father ng Iglesia Katolika, na si Kristo mismo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya, binasa niya rin yung 8:40 ng 1. Anong sabi? Ngunit pinagsisikapan niyo kung patay na tao. Bakit tao? Dahil sa 5:7 ng Hebreo, 1:14 ng 1, Filipos 2:5-8, bagamat siya'y Diyos, hindi siya nanatiling kapantay ng Diyos at Diyos, kundi siya'y naging tao. Amen? Letra por letra. Malino na ating nabasa. At yung mga Bible scholars, sinasabi niya, kakontra daw ni Brother Jared. Kakontra daw ni Gustong Jared ng mga Bible scholars ng simbahang Katoliko. Hindi naman ako kontra. Paliwanag nila yun, pero wala sa magisterium ng simbahan yun.
Dahil sa ministeryo ng simbahan, sa Catechism ng Catholic Church, maliwanag, si Kristo'y tunay na Diyos, tunay na tao. Amen? Sinasabi sa Biblia, si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Kaya ito po ang mensahe ko sa inyong karasin. Tanggapin niyo si Kristo bilang Diyos. Ayon mismo sa inyong aklat. At hindi lang sa inyong aklat, ayon mismo sa Biblia. Na si Kristo ay Diyos. Si Kristo ang daan. Si Kristo ang buhay. At walang makakarating sa Ama sa pamamagitan niya. Sino yung niya? Si Kristo. Amen? Kaya maliwanag na maliwanag, hindi naiiba ni kapatid na Rasintindasan ang ating itinayong tema. Hindi niya naiiba ang mga talata at ang mga Bible scholars ng simbahang Katoliko na ating ikinotes. At mismo sa Catechism ng Catholic Church at sa mismong aklat nila sa talakayan ng Muslim at Kristiyano, hindi niya rin naiiba. Kundi tinulungan niya tayong magtayo na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos at yan ang napatunayan natin sa hapon na ito. Amen? Kaya mabuhay ang Kristyanismo sa Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi tibuok kalibutan. Sapagkat sa 28:20 ng Mateo, sumasa kanila ang ating Panginoong Jesucristo na ating napatunayan na siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa Diyos sa ating mga kapatid na Muslim, kay Rasintindasan sa pangalawang pagkakataon na makadebate natin siya. At sa mga kapatid na tumulong, kapatid na James, at si kapatid na Larry, ayan, available proofs, JB Garubino, yung kapatid na sa CFT Cubao, salamat sa inyong pakikiisa sa pakikipaglaban na ito ng aral sa aral, at nawa ang mga nanonood sa internet ay maliwanagan. Sapagkat ang katotohanan ayon sa Biblia ang siyang magpapalaya sa inyo na siyang karunungan ng Diyos na sa 1:24 ng unang Korinto, walang iba kundi ang atong Ginoo Jesucristo. Amen?